bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Trust in you, Lord, your power to heal, your love that
moves mountains. With you I have nothing to fear, for you are faithful, that's what you are. You never leave me, you're never too far. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. Who can never defeat me when I am with you? You never leave me, your love is so true. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. I trust in you, Lord, your power to heal, your love that moves mountains. With you I have nothing to fear. With you I have nothing to fear. With you I have nothing to fear. Good morning, Jesus. Good morning, Sister Sal. Magandang umaga, mga kapatid. Ang ganda ng panahon natin. 'Di ba? Hindi umuulan, pero hindi din mainit. Ano 'yan? Officially ba over na ang summer? Talaga? Sorry hindi na ako nanonood ng news eh. So, summer is officially over. Thank God. Oo. Kaya, bababa na ang ating mga kuryente. At ang mga nag-high blood, bakit ako? Tumaas ang BP ko kagabi. Walang valid sound. Mic test. Mic sound. Mic test. Mic test. And the microphones are officially over.
Dead. Ano ba yung sinasabi ko? Nagtatampo daw yung mga microphone dahil papalitan na sila. Ayan. Hindi, meron pa akong sinasabi. Summer, bababa na ang kuryente. Oo. Oo, yun, nag-high blood ako. Ba't kaya? Alam niyo, wala akong nararamdaman. Naisipan ko lang. Pag BP ko, 190 over 100. Nagtataka nga rin ako eh. Walang volleyball kasi, no? Eh, paano yan? Tag-ulan na. Oo, tinry ko kasing bawasan yung gamot. Uy, with the ano yun ha, with the permission of Docmon, sabi nga, try mo lang sister kung ano, pero pagka hindi talaga siya, babalik mo talaga yung dalawa. Kaya, babalik na ako sa dalawa. Uy, nagsalita naman. Ang masipag uminom ng gamot. Good morning po sa mga kapatiran natin na talaga namang everyday ay nag-aabang. Na nakakatuwa yung mga kapatid natin. Ito po ay isa sa mga very, very good habit na nakasanayan na ng ating mga kapatid na pagtungtong ng 8:10, bukas na ang kanila. Wow, ang agang gising ni Brother Bernie ah. Ay, hindi, maaga pala maging si Brother Bernie. Si Madam Bibs pala ang late ng magising. Ayan. Oo nga, alam ko. Nag-iipon lang ako ng tao. Oo nga. Malakas na daw ang internet niya. So, tsaka nga po pala, sige, mag-pray muna tayo. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa napakagandang panahon na binigay mo po sa amin. Everyday, Lord, hindi po kami magsasawang magpasalamat dahil sa malakas na pangangatawan, Lord, walang sakit, at araw-araw we are given the opportunity to be of service to you. Maraming salamat po, Lord. I pray, Lord, na today, may nothing separate us from you today, Lord. Maski man po ang mga circumstances sa buhay namin, kung ano man ang kalagayan ng bawat isa, ang mga dinadala ng bawat isa, at karamdaman ng bawat isa, may nothing separate us from you today, Lord. And tulungan mo po kami na sa araw na ito, may each step that we take, Lord, draws us closer to you. Kaya maraming salamat po. Again, kayo lang pong inaasahan namin. At kami pong lahat ay naghihintay ng iyong instruction sa amin sa araw na ito. Pangunahan mo po kaming lahat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Yung pinag-uusapan natin, ayun. Tumaas din kasi talaga ng sobra yung timbang ko. Oo, sabi kasi ni Doc Mon, pagtaas ng lahat, sabay ng taas din ng lahat. Pagbaba, ayun. Pag bumaba daw yan, bababa din yun. Yun nga ang problema eh. O tanyo ha, asawa ko ang nagsasabi. Testigo ko siya na konti lang ang kinakain ko. Pero, sige, okay. Pagpe-pray natin yan. Thank you, Lord. Okay. Tuloy na po natin ang ating pinag-uusapan na Philippians 4:19. Mga kapatid. At araw-araw, na-experience po natin to. Hindi lang po natin alam. Basahin po muna natin at sharein po ang ating memory verse of the week, Philippians 4:19. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Ayan. Kahapon, nasabi nga natin na one of the names of Jesus ay Jehovah Jireh. At natuwa ako dun sa isang meaning niya na ang ibig sabihin ay God will see to it. So He will see to it po, sisiguraduhin niya na He will provide for all our needs. Whatever your needs may be today, the Lord is able, fully able
to meet those needs. And He will provide. At kahapon, nagbigay na nga tayo kung bakit magpo-provide ang Diyos. Unang-una, because He is a caring Father. Meron bang ama na hindi gagawin ng lahat para po ang mga anak niya ay ma-provide niya, much more with our Heavenly Father. Tapos, He will provide dahil gustong-gusto niya na nagbibigay ng mga good gifts sa kanyang mga anak. Every good and every perfect present comes from above. At ang sumunod doon, kasi nabigay na niya ang greatest gift, ang kanyang anak, hindi pa ba niya man kayang ibigay yung mga maliliit na bagay na kailangan po natin? At napag-usapan din natin na God will provide because He is our good shepherd. Kaya sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. I have everything I need. Ang susunod po dyan, the Lord will provide dahil Siya po ay nagke-care sa kanyang creation. Tignan po ninyo sa Matthew 6:25-26. Therefore, I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body. Oh, wag daw akong worry about my body. What you will put on, is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow, nor reap, nor gather into barns. And yet, your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Yan, mga kapatid. So, He will provide because He cares for His creation. Kahapon nabanggit ko na tayo ay adopted children of God. Look at the birds in the air. Hindi sila inadapt ng Diyos as God's children. They are God's creation. Pero hindi sila inadapt as children. Tayo ang inadapt niya as children. Kung yung mga ibon hindi niya inadapt as children, pinoprovidean niya ng makakain. Tayo pa kaya na mga anak niya? So, 'di ba hindi sila, do you call them children of God? Ang tawag natin sa kanila, creation of God. So He cares for His creation. Di mas lalo na po sa atin, mga kapatid, 'di ba? Hindi naman po pinadala ng Diyos ang anak niya to save the woodpeckers, the maya, 'di ba? Pinadala niya ang sarili niyang anak to save us. Kaya minsan, minsan talaga hindi tayo nag-iisip. No, tayong lahat na para bang kung mag-alala tayo, masyadong wagas. Samantalang yung mga ibon, di naman nag-aalala. Pero araw-araw, meron silang kinakain. Tapos tayo, alala din ng alala. Buti nga kung nag-aalala lang tayo Minsan reklamo tayo ng reklamo. Ang tataba naman natin. Diba? Tignan po ninyo, minsan kung makareklamo yung mga tao, ang wagas-wagas, pero wala nang magkasyang damit sa kanila. kung akala pinapabayaan ng Diyos. Merong mga tao, mga kapatid, na madaing lang talaga. Meron akong taong nakikitang ganyan. Pagka narinig mong magsalita, lagi na lang, wala daw. Pero tignan mo yung mga suot. Oo, minsan, daing ng daing, pero lagi namang may delivery. Food delivery ng Grab, di ba? Food delivery sa order ng order online. Pero pag narinig mo, wala silang pera. So, minsan nadadala rin natin yan, pati dun sa provision ng Panginoon. Daing tayo ng daing at reklamo tayo ng reklamo sa buhay natin. Pero kung titignan natin araw-araw, sobra pa tayo sa 3 beses kumain. Sabi ni Mami Paz, sobra. Nung isang Mami Paz, suman. Sabi niya, saan ko lalagay yan? Busog na ako. Sabing gano'n. No, sabi ni Mami Paz, sabi ni Mari Paz, Mami, bukas, almusal. Paggising kinabukasan, meron na naman din namang almusal. So, yun po, mga kapatid. Huwag nating kalilimutan. Ang bilis lang kasi nating natitempt tayo minsan talaga to doubt God's provision. Pero pag tinignan mo lang ang paligid mo,
malalaman mo na He will provide for your needs. Sunod, magpo-provide siya. Bakit? Kasi sinabi niya sa atin, humingi ka. Pag sinabi niyang humingi ka, may kasunod yun, syempre. Pag humingi ka sa Diyos, ikaw ay bibigyan. Hindi po niya tayo pinapagawa ng mga vain exercises sa spiritual life natin na walang magandang resulta. Pag meron siyang pinagawa sa'yo, may magandang mangyayari sa'yo. Ganun lagi yun. So, when He said ask, di ba, how hard it is to ask ba, mga kapatid? For some people, very. Because of pride. Di ba meron niyang mga tao, kumakalam na ang sikmura, pero hindi pa rin nila nilulunok yung pride nila. Mas nga yung pride nila, hindi sila mabusog eh. Pero hindi pa rin sila humihingi ng tulong. May mga ganong tao, hindi ba mga kapatid? Minsan ganon din tayo. Tapos alam nyo ba, tinuruan pa tayo ng Diyos kung papaano magdasal at humingi sa Kanya. Sabi sa John 16:24, until now, you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive so that your happiness may be complete. Babalik tayo, sasabihin natin dun sa di ba sinabi mo kahapon, sister, hindi mo pa nga sinasabi, alam na. Yes, alam na niya. Pero ang sabi niya, ask. Tinuturuan po tayo ng Panginoon na maging humble at lumapit sa Kanya. Alam na niya kung anong kailangan mo, kapatid. Alam niya talaga. Pero tinuruan niya tayo, sabihin mo sa Kanya, hingin mo sa Kanya. Kasi kapag ang nangyari, dahil alam na niya kung anong kailangan natin, kahit hindi hinihingi natin binibigay, although sometimes binibigay ng Diyos kahit hindi mo hinihingi, paano tayo matututo na maging humble sa Kanya at lumapit sa Kanya para hingin natin ang ating pangangailangan? So sabi niya rito, ask and you will receive. Di ba? Sa Matthew 7:7, yung sinasabi ko sa inyo. So tapos, tinuruan pa niya kung paano tayo. Hindi po ba maaluan na yon sa atin? Biro mo, ask lang ang gagawin natin. Hindi mo na kailangan pumunta sa pilgrimage pa para bigay lang ng Diyos ang gusto mo. Hindi mo kailangang lumuhod sa simento na malayo para ibigay lang. At hindi mo kailangang sugatan ng sarili mo para ibigay lamang ng Diyos kung ano ang pangangailangan mo. Ang sabi lang niya, humingi ka. Napakadali lang mga kapatid. Hingin mo lang ang sabi rito at ito ay bibigay. Hindi po kaya sinabi ng Diyos na ask, He intends to answer kung ano yung hinihingi natin sa Kanya. Hindi naman po tayo sasabihan na humingi ka tapos gaganon ba ang Diyos sa'yo? Pagka sinabi, humingi ka muna. May mga taong ganyan, di ba? Alam nyo, meron akong tito nung maliit ako. Natatanda, alam niyo, hindi ko makalimutan yun hanggang ngayon. Pero hindi ako galit dun sa tito ko na yun, Sabi ko sa kanya, kumakain siya ng mangga. Sabi ko, nakatingin lang ako. Sabi ko, gusto mo? Sabi niya. Sabi ko, opo. Sabi niya, hingi ka muna. Sabi ko, tupengi po. Sabi niya, alam mo ginawa niya? Dinuraan niya yung mangga. Sabi sa akin, hindi ganun si Lord. Yung point ko yun lang. Hindi ganun si Lord, mga kapatid. Hihingi ka lang at ikaw ay bibigyan. So, mahirap po bang humingi, mga kapatid? Ang dali lang para i-provide. Sunod, siguradong magpo-provide ang Diyos sa atin dahil ipinangako niya sa salita niya yung mga blessings na yan. Ang Diyos, pag nangangako, tinutupad, mga kapatid. Ang problema, pag hindi mo alam ang pangako niya. At ang problema, kapag hindi ka pinangakuan ng Diyos. Ayan. Pero pag pinangakuan ka ng Diyos at alam mo ang salita niya, siguradong sigurado, He will provide for all your needs. Sabi niya, at hindi lang basta provision, mga kapatid. Tayo minsan, di ba, ang hinihingi lang natin minsan ay lechon manok. Lord, gusto ko pong kumain ng lechon manok. Di ba minsan yun lang ang hinihingi mo. Pero ang ibibigay pala sa'yo ng Diyos, lechong baka.
Ganon. Oo. Kasi alam niyo kung bakit? Ang Diyos, pag nagpala, abundantly. Hindi siya kuripot. Ma- ah, oh, wait lang ha. Sige. Sandali. Wait lang, beba. Sa Psalm 31:19, ang sabi, "Oh, how abundant is your goodness, which you have stored up for those who fear you and work for those who take refuge in you." Grabe. In the sight of the children of mankind. So, abundant goodness ang meron siyang in store for us. Mga kapatid, abundant goodness. So, ang ating Panginoon ay hindi lamang, He doesn't simply provide a tiny portion of what you need. Di ba? Minsan parang katiting, di ba? Nakakita na po ba kayo ng meron kayong hiningan? Sabi, uy, sarap naman ang niluluto mo. Tapos nakita mo, dami-dami niyang niluluto. Sige, bibigyan kita. Nung hinatid sa'yo, pang 2 subo. Nakita mo naman ang dami-dami nung meron siya, di ba? Athlete. Pinatikim ka. Thank you, Lord, at pinatikim ka. Pero ang Diyos, hindi ganong magbigay. Hindi siya kuripot, mga kapatid. Kasi abundant ang goodness niya, sabi sa binasa natin, for those who fear Him and run to Him. Kaya, takbo lang kay Lord, mga kapatid. Dahil ang kanyang goodness is abundant. Hindi siya nagbibigay ng sparingly. Pag sinabi mong sparingly, kung ano na yung spare sa kanya. Oo. Hindi rin siya nagbibigay cheaply. Napansin niyo po ba na nagkaroon na po ba kayo ng blessing na parang nilive kayo speechless? Kasi parang, talaga Lord, akin to? Di ba parang minsan di ka makapaniwala? Oo, kasi nga, akala natin, cheap si Lord sa mga gifts niya, sa mga blessings niya sa atin. Hindi natin alam na kaya niyang ipagkaloob sa'yo, babalik na naman tayo. What no one ever saw or heard, what no one ever thought could happen, is the very thing God prepared for those who love Him. So, huwag kayong makontento. We are serving a big God. Kaya, think big, ask big, mga kapatid. Minsan kasi, ang hinihingi natin, Lord, baka naman. Alam niyo ba kung sino yung humihingi ng, Lord, baka naman pwede kahit ito lang. Alam niyo ba kung sino yung humihingi ng ganon? Yung hindi masyadong kilala ang Diyos na pinaglilingkuran niya. At yung hindi father and son ang relationship kay Lord. Kasi if you are a son, kung makahingi ka sa mga magulang mo, wagas. Kasi alam mo, kahit hindi nila kaya, gagawan nila ng paraan para mabigay sa'yo dahil anak ka. So yung mga humihinging tao sa Panginoon, na baka naman Lord kahit na konti lang, Lord baka naman pwedeng kahit ito lang time na to. Ayan. Pag ang relasyon mo kay Lord ay medyo may wall o nag-aalanganin ka, check natin mga kapatid. Baka ang tingin natin sa Kanya hindi ama. Baka ang tingin natin sa Kanya ay boss. Sa boss kasi mahihiya kang di ba? O kaya ang tingin natin sa Kanya ay ano ba yung relasyon na yung friend lang o acquaintance lang na hindi pa kayo masyadong close, kaya huwag ka munang hingi ng hingi dyan hindi pa kayo ganyang ka-close niyan Yan, kasi pag close friend mo na, kahit pwede, di ba? Dahil alam mo, ibibigay niya. So, check po natin yung ating relasyon sa Panginoon, kung ano ang estado niya, para malaman po natin na He will provide for all your needs, whatever your need may be, mga kapatid. Sunod, He will provide because, compassionate ang heart ng ating Panginoon. Kaya alam mong He will provide. Sa Mark 8:1-3, basahin ko sa inyo. Ito yung feeding of the 5,000. Sabi niya, in those days, when again a great crowd had gathered and they had nothing to eat, He called His disciples to Him and said to them, I have compassion on the crowd because they have been with me now 3 days and have nothing to eat.
And if I send them away hungry to their homes, they will faint on the way. Sabi niya, mahihimatay na sila. And some of them have come from far away. Hindi po humingi sa kanya yung crowd ng pagkain. And yet, naawa ang Diyos nung tinignan niya. Kasi sabi niya, they have been with me for 3 days now. Pag pinauwi ko sila para kumain, mahihimatay na sa daan. So nakita niyo po yung compassion ng Diyos na itong crowd na to hindi nga humingi sa kanya, pero dahil na-move yung heart niya, dahil may compassion siya, may pagmamahal siya. Yung compassion kasi is awa na may kasamang pag-ibig. So, ganun ang pakiramdam, ganun ang nararamdaman ng Diyos. Kaya, pag nakikita niya ikaw na nahihirapan, walang makain, at alam po niya yun at hindi niya matitiis. Meron siyang concern. Kaya nga sabi niya bago mo sila pauwiin, pakainin. So, hindi niya yung pinauwi. Sige, uwi mo na kayo para kumain. Hindi. Pinakain niya. Kasi sabi niya, mahihimatay na yan. So, nakita niyo po ba that God cares about our needs? He also cares about our well-being. Kaya, hindi magpapabaya ang Diyos, mga kapatid. He will not. Because He has a compassionate heart. And finally po, alam niyo marami pa, pero ito na po tayo. Finally na to. He will provide because He has never failed to keep His word. Ang hindi po kayang gawin ng Diyos ay magtalusira sa kanyang pangako. Kaya pag sinabi po niya na He will supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus, gagawin po niya yun. Sinabi niya sa mga Israelite nung panahon na yon na aalisin ko kayo dyan sa Egypt at dadalin ko kayo sa lupang pangako. Ginawa po niya yun, mga kapatid. But along the way, nakita niyo po yung mga Israelites, nung nagugutom sila, umulan ng pagkain para may makain. May mga quails pa. Lahat ng pangangailangan nila, sinupply ng ating Panginoon. Pero kahit na ang daming reklamo, di ba? Hindi pa rin nagsasawa ang Diyos ng pagsusupply ng mga pangangailangan kasi sinabi niya yun sa kanila. Bago sila inalis doon, pinangakuan na sila ng Diyos na dadalhin sila sa lumang pangako. Dadalhin sila sa lupang pangako. So kahit na ano man ang mangyari along the way, He will provide kasi pinangakuan na sila beforehand. So ganun din po, kaya sabi ko sa inyo, importante na alam natin ang pangako ng Diyos sa atin. Otherwise, mangyayari niyan para rin tayong kagaya ng mga Israelites. Reklamo dito, reklamo doon. Sila nga pinangakuan na pero nagre-reklamo pa rin. Sabi rito sa Joshua 21:43-45, thus the Lord gave to Israel all the land that He swore to give to their fathers, and they took possession of it, and they settled there. And the Lord gave them rest on every side, just as He had sworn to their fathers. Not one of all their enemies had withstood them. For the Lord had given all their enemies into their hands. Not one word of all the good promises that the Lord had made to the house of Israel had failed. Not one word. Sabi niya, not one word of all the good promises that the Lord had made to the house of Israel had failed. All came to pass. Ganda nito, mga kapatid. Joshua 21:43-45. Not one word daw po ay nag-fail. All, as in all. Pag sinabi mong all, walang matitira kahit isa. All came to pass. So, ang lahat ng sinabi ng Diyos, tutuparin niya. All came to pass. Tandaan po natin yung phrase na yon. Not one word failed. All
came to pass. So, He will fulfill His every promise to us. Kung ano man ang pinangako ng Diyos sa atin, mga kapatid, kasama po yan ang promise to provide. So, if all came to pass, at pinangakuan niya tayo sa Philippians 4:19 that He will provide for us, it will come to pass. Pag tinignan po natin ang buhay natin, kailan nagpabaya ang Diyos? Sabi po sa awit, 37:25, I have been young and now I'm old. I have been young and now they are old. Yet I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging for food. Mula pagkabata't hanggang ngayong tumanda na sila sa tanang buhay. Nakita ko kasi yung tinatawag nilang pinakamatanda sa atin eh. Nandito sa harapan ko. Abangan ninyo mamaya. Mula pagkabata't ngayong tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya o ang anak niya'y naging hampas lupa. So mga kapatid, are you struggling to doubt God's provision for you? Sa mga binanggit natin, balik-balikan natin, mga kapatid. Lalong-lalo na tong Psalm 37:25 na to. Walang sa Diyos na umasa na pinabayaan niya. Baka naman po kasi hindi ang Diyos ang inaasahan ninyo para mag-provide sa mga pangangailangan. Kaya, nagfe-fail. Pero pag ang Diyos ang inasahan natin, kasi alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, ang inaasahan nating mag-provide sa pangangailangan natin, sometimes, mga tao, trabaho natin, at minsan, sarili natin. Hindi ba? Kaya minsan nagfe-fail. Pero kapag ka ang Diyos ang inasahan mo para sa provision mo, never, never, never po that God will fail. Jesus never fail. Tandaan po natin yan, mga kapatid. So, sa Webes, pag-aralan naman natin ang mga ways on how God provides for His children. Para naman po maging, maging observer, maging keen observer tayo sa nangyayari sa buhay natin na minsan, pinrovide na tayo ng Diyos. Hindi mo lang nakita ang kamay ng Diyos na gumalaw doon sa sitwasyon mo. Kaya sinasabi mong, hindi nag-provide si Lord. Mga kapatid, buhay pa tayo. Ilang taon na po kayo? Hanggang ngayon po, umihinga pa tayo. Paano mo sasabihin pong pinabayaan tayo ng Diyos? Ano na po ang edad na ninyo? Ayaw talaga eh. Ano na po ang edad ninyo? Hanggang ngayon, hindi ba kayo pinabayaan ng Diyos? Tapos, sasabihin, hindi tayo pinrovidean. Naku naman, sino po nagpo-provide sa atin? Kung ikaw ay 69, kung ikaw ay 80 years old na ngayon, sino po nagpo-provide sa inyo nung 80 years old? Nung 80 years na dumaan sa buhay natin, sino pong nagsusustain sa atin? Hindi ba mga kapatid? So, sa Webes, pag-usapan natin, paano nga ba nagpo-provide ang Diyos sa mga anak niya? O yan. So, ngayon po, kayo po ba ay kumbinsido na that the Lord will provide for your needs? So be it according to your faith. Ayan. Thank you, Lord. Kanina binabato ako. Happy birthday, Sister Julie Umayam Chan. Anak pala to ni Sister Josie Umayam ng ating Pangasinan Outreach. Meron bang nadagdag? Meron. Brother Nico Salcedo and Sister Deli Legaspi. And belated happy birthday kay Sister Pierre Marie Sotomango at kay Sister Leona Umilin. Aba, birthday pala kahapon. Happy birthday, Sister Leona. Kasi nasa Amerika siya, kaya. Pero pag nag-birthday, anak ni Jenjen, happy birthday, Leona.
Pero pag nasa Amerika, happy birthday, Sister Leona. Ayan. Sister Jam. Happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid. Enjoy your special day and be grateful for every year you live. So, okay. Meron tayong mga meron tayong mga gagawing pagbabago sa mga susunod na linggo dito sa ating memorization. Okay? By the way, Sister Tita, kayo na po ang tatawagin ko ngayon. Kasi kahapon tinawagan natin siya, di ba? 2 beses. Tapos after nun, sunod-sunod yung tawag ni Sister Tita, hindi ko nga nasagot. Kasi, nung palang time na yon, nag-CR yung husband niya. Inaalagaan niya, alagain na yung husband niya. Kaya nung tinawag daw natin siya ng 2 beses, sinamahan niya ng CR yung asawa niya. Kaya sabi niya, Sister Ria, pwede na ba ako bukas? Yes, Sister Tita. Kayo na po ang tatawagin ko mamaya. Kaya wala muna tayong iikot. Okay. Ngayon po, ganito ang gagawin po natin. Since next week, tayo po ay Psalm 19 na, hindi po ba mga kapatid? Meron tayong mga i-challenge. Kasi yun at yun din ang nagme-memorize eh. Oo, bala kayo pag pinatay nyo cellphone nyo. Si Lord naman pinatayan nyo, hindi naman ako, bala kayo. Oo, meron tayong mga i-challenge para sa ating Psalm 19. So may mga babanggitin na pangalan si Pastor na ang nabanggit niya ay si Sister Jessica ng Bulacan, si Sister Matet ng Baguio, si Sister Feli Alarain ng Cainta. Kailangan 5 eh. Hindi may sinabi ka pa eh, bata. Si Lucas ni Minister Elmer, at si Waljun. O, ayan ha. All ages yon ha. Waljun, Matet, Jessica, Nanay Feli, Lucas. Ayan. Ang gagawin natin dyan sa 5 po na yan, sa next week, iikot lang natin kung sino ang Monday, Tuesday, Thursday, Friday, and Saturday. Sister Jam, pakisulat nga yung 5. Para po alam nyo na next week kung anong araw kayo matatawag. Ayan. Ano na yan ha? Very good deal na yan mga kapatid. Fair and good deal yan. Okay? Sa Psalm 19 po yun. Alam nyo po, ako din, kinwestiyon ko si Pastor. Sabi ko, bakit naman Psalm 19? At ang haba-haba. Mapipilitan din ako niyan na i-memorize yun. Pero alam nyo, nagandahan ako kahapon nung binasa ko sa Tagalog. Ang ganda pala. At ito po ang dahilan kung bakit. Alam nyo, binigyan naman po tayo ng kalayaan. It's either you memorize 1 to 6, 7 to 11, 12 to 14, or all. Ayan ha. Binigyan tayo ng rito. It's either 1 to 6, 7 to 11, 12 to 14. Yun ang hatian kasi niyan. Hanggang 14 lang po. Hindi ma 19. Psalm 19 yun.
Mama Ched, nag-almusal ka ba? Hanggang verse 14. Hindi siguro nakainom ng gamot si Mama Ched eh. Yung 10 Commandments nga daw, 1 to 17 verses. Kinaya. Eto pa kaya 14 lang. Tama naman si Mama Ched. Okay. Oo. Yung 1 to 6, yung 1 to 6 po, God reveals Himself through nature. Makikita natin to. At matututunan po natin dito sa 1 to 6 about His power and our finiteness, limitness. Meron bang ganon? Limit. Yun. Yung ating kung hanggang saan tayo. Dito natin matututunan yon sa verses 1 to 6. Tapos, sa 7-11, sa 7 to 11 naman, He reveals Himself through the Scripture. Kaya importante pala itong Psalm 19. Kasi sa 1 to 6, He reveals Himself through nature. Sa 7 to 11, He reveals Himself through the Scriptures. Matututunan po natin sa 7 to 11 about His holiness and our sinfulness. At sa verses 12 to 14 naman, He reveals Himself through our daily experiences. Kaya we will learn about His graciousness, forgiveness, that He freed us from guilt. Kaya, pumili po kayo. Ayan, fair and good deal. Better kung 1 to 14. Pero pwede po ninyo sa mga manggagawa dito, di ba? 1 to 14. Kaya nga dapat ba't ko ba binanggit yung aking sorpresa? Di ba? Workers tayo, kaya all. Oo. Ito pong fair and good deal na to ay extended lamang sa tagalabas. Pero sa atin, 1 to 14. Kaya natin yan, mga kapatid. Adya. Oo, kayang-kaya natin yan. Pero sa mga kapatiran natin, just to encourage you po, mga kapatid, pwede po yun. Para hindi kayo natataranta kapag at nagpapatay na ng cellphone. So, nandito yung 5. Sabi ko nga eh. Sige, habang ginagawa ni Sister Jam, tawagin muna natin ang ating pinagpalang manggagawa sa araw na ito para biyayaan ng Panginoon sa ating beatitude. By the way, okay, yung nakamemorize at natawag ng beatitudes, ligtas muna kayo sa Psalm 19. But for those, hindi ko kasi ibabalik yung dati. Yung natira na hindi nakaano ng beatitude, sila ang tatawagin ng Psalm 19. Di ba? Huwag kayong mag-alala. Doble ang nyo, di ba? Ang memorization. Dodoblehin natin ang regalo ninyo. Kesa dun sa natawag ng beatitude. Fair enough? Hindi daw. Kaya yan. Kaya natin yan, mga kapatid. Wala pang 80 sa atin Okay. Di ba? Alam nyo, kasi lagi itong nagpe-prepare. Nung isang araw na sabi ko, ngayong linggo na to, tapos na ang beatitude. Sabi niya, alam mo na kung sino ka? Tayo na. Sabi niya kasi, ano ba yan? At ito pa ang kwento niya. Abang daw siya ng abang. Kaya pala everyday may dala siyang gitara. Kasi abang siya ng abang na matawag siya. Alam niyo kung ba't hindi siya natatawag? Wala pala pangalan niya rito. Tinanong niya si Jam, Jam, nandun ba pangalan ko? Bakit ang tagal-tagal? Hindi ako natatawag. At mayroon siyang gitara everyday na dala. Di ba? Pinagpala ka, Kuya Ernie.
Tawagin natin si Minister Ernie Akayan. Hindi baligtad ang shorts niya ngayon. Oo, kasi gigitara siya eh. Mic stand. Iba na lang, Kuya Ernie, yan yung nasira kanina. Ay. Hello. Actually po, kanina habang nagtuturo si Sister Ray, ay amen ako ng amen. Sabi ko, Lord, wala akong hinihiling na iba. Tawagin mo lang ako. Oh, hindi ba? Sabi ko pa nga, kahit walang tide, pero maganda rin pag may tide. Oh, di ba? Pagpapatunay. Yung lesson natin, alam ng Diyos. Buhay na buhay kanina sa akin. Oh. O di ba? Nakagap ka raw na damit, sabi ni Jesusa. God answers prayers. Oo nga. Oh. No. Di ba? Nasagot ang panalangin mo sa araw na to. Thank you, Lord. Tuwan-tuwa po talaga ako kanina habang nagtuturo kasi bawat salita, buhay na buhay sa akin. No? Totoo yun. Kahit hindi malaking bagay eh. Yung binabanggit ni Sister Ray, kahit anong need mo. Minsan hindi naman physical, hindi naman material. Something that will... Kasi po sa akin, parang naging masaya na ako na gumawa ng kanta. Actually, yung Psalm 19, buo na ho yung kanta hanggang verse. Galing! Eh, paano yan? Hindi ka matatawag. Tuloy ko na po. Oo. Sister Ray. Sister Tita, ano na po? Ready na po kayo, Ready na po kayo. Kayo na po ang susunod na tatawagin natin. Dali nyo na po sa CR si brother. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called the sons of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom, theirs is the kingdom, theirs is the kingdom of heaven. Thank you, Lord, nakanta rin. O, di ba mga kapatid? At least mahuhulaan nyo kung ilang taon na si Kuya Ernie. Ang galing. Thank you, Lord. Uy, regalo mo daw, sabi ni Dwayne. Oh, dali mo na rin si Dwayne. Thank you, Lord, Minister Ernie. Aba naman, talaga. Oh, buti na lang maliit ka. Nagmana ka kay Arnold. Daan ng daan.
Oo. Good morning, Teya. Oh, nanonood si Teya ngayon. Ang aga nagising, oh. Sabi, yung kapatid niya kasi nagbakasyon sa atin, si Tantan. Tawag, siyempre, first time nilang maghiwalay magkapatid kasi 5 years old. Kasi yung magkapatid na yan, okay na sila, na silang dalawa lang. Ganon sila, no? O kaya hindi yan lumalabas. Ngayon, yung kuya niya, nag-enjoy dito, di ba? Dahil ang daming batang kasama, hindi ngayon tumatawag sa kanya. Nung isang nag-online kami. Sabi niya, Kuya, bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko sa'yo? Sa susunod, pag di mo sinagot ang tawag ko sa'yo, pababalikin na kita dito. Sabi niya, nakakalimutan mo ba na akong nanay mo? 5 taon. At 5 taon nangi-scam ng tao. Oo, ini-scam daw. Ini-scam ko lang naman po si Dave at si Venus. Meron yung, anong tawag doon? Puppet? Poppers? Pop-it? Pop-it, mayroong idinidikit na gano'n, nakadikit. Tapos pag hinatak mo, gaganon, kaya pop-it. Kaso, magli-leave ng mark. Yung pula. Hindi naman daw masakit, pero yung pagka tinanggal mo, kasi parang sinak di ba? Ginanon si Dave. Sabi ko, Be, bakit mo yung ginawa? Sabi niya, hindi ko naman po alam na ganun mangyayari. Ini-scam ko lang naman po siya. Ang ibig niya sabihin sa ini-scam, parang pinaprank lang niya o binibiro niya, ganun. Ini-scam ko lang naman po siya. Sabi ko, nag-sorry ka ba? Opo. Sabi niya. Kaya sabi, bakit Thea, hindi mo iwan dito? Wag, masisira reputasyon ko sa batang yan. Sabi ko nung nandito si Tantan, thank you Lord pala. Ngayon ko nakita na kaya pala hindi ako binigyan ng anak ni Lord. Oo. Ang hirap pala yung hinahanap mo. Nasaan na ba tong batang to? Tapos tatawag ka, tapos wala. Mahirap pala mga kapatid. Oo. Kaya pinayagan siya na magbakasyon. Kasi nung unang araw na punta nila dito, di ba nakasama, pumakit siya sa boys room. Pagbaba daw niya, sabi niya, Di, anong life verse mo? Sabi daw niya. Sabi niya, ako ito binigay ni Kuya Floyd. Sabi, John Floyd daw. Ako, Di, ito ito na yung life verse ko Sabi nung nanay niya, Te, gusto ko matuto siya sa mga ganyan. Sabi niya, iwan ko muna para matuto siya dun sa mga ganyan. Kaya sabi mo kay John Floyd, turuan. Si Thea, tsaka na si Thea. Kailangan dun LSS. Love you, Thea. Oo. Hello po kay Sister Tilet na nasa Chicago na nanonood ngayon. Kay Sister Vicky Alanggilan na nasa Italy. At kay Sister Siling Austria na nasa San Francisco. Kay Sister Olivia de Guzman din po. Puro mga po total kasama ko naman kayo lagi dito sa Pilipinas. Ayan, okay, tawagan na natin ngayon. At mga kapatid, abangan nyo po ang sorpresa after this. Pagka po kayo ay nag-log out, hindi nyo makikita yung sorpresa. Ang ganda kaya ng sorpresa. Secret. Tawagan na natin ngayon si Sister Tita para po sa memorization. Si Sister Tita ay ilang taon? By the way, nag-aayos na po kami ng aming mga espas for Pangasinan. Medyo marami lang mga kasi nandiyan na sila, tatapred kaya. Pwede na kami umalis. Good morning po, Sister Tita! Good morning po, sister. Ayan, ang ganda ni Sister Tita talaga. Tingnan niyo siya. Bati po kayo, Sister Tita. Good morning, sister. Sa brother and sister sa Compi family. Ayan. Sa labas po at sa loob ng ating bansa. Amen. Sister Tita, malapit na po kaming makapunta dyan. Pupunta kami dyan, magkikita tayo. Ayan. Okay, kahapon pa kayo ready, Sister Tita? Kaya sige po, go na po.
Okay po. Matthew 5, verses 3 to 10. Blessed, ready na po. Opo, sige po, go. One, blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Blessed are the mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the land. Blessed are they who hunger and thirst of righteousness, For they shall be filled. they will be satisfied. Blessed are they merciful, For they shall obtain. blessed are the merciful, for they will be shown mercy. For they will be shown mercy. Pure in heart. Blessed for the clean of heart, for they will see God. Peacemaker. Okay. Peacemaker po. Blessed for the peacemaker, for they will be called children of God. Persecuted. Blessed for they who are persecuted for the sake of righteousness, for there is the kingdom of heaven. Yay! Thank you, Lord. Congratulations po, Sister Tita. Ayan, dumadami na ang mga regalo ninyo at kami mismo ang magdi-deliver sa inyo. Ito ang inyong regalo. So, meron na kayong ano. Ano po? Ayaw nyo, dadali namin sa inyo, pupunta kami dyan eh. Po. Sige po. Okay po. Thank you, Lord, Sister Tita. See you soon. God bless. Ayan po ang ating kapatid na si Sister Tita. Hindi po niya gusto ang regalo. Gusto lang niya talagang makasama siya sa memorization. Kaya ibigay na lang daw sa susunod na mananalo. Thank you, Lord po. Okay, before our Song of the Week, iikot na po natin kung sino ang para sa Monday. Sister Jam? Oo, si Jessica nga. So, Sister Jessica, ay magaling yan mag-memorize. Feeling ko nga, memorize niya na yan eh. Kasi parang narinig ko na siya na tinula niya yan eh. So, Sister Jessica, Monday. Jam, Tuesday. Oo. Waljun. Hindi naman tayo mapapahiya dyan sa batang yan. So, Monday, Sister Jessica. Tuesday, na Psalm 19, Waljun. Thursday.
Thursday, Sister Matet of Baguio. Sister Matet, gawin mo yung spoken poetry naman. Okay, Friday. Nanay Feli, ang Friday. Si Lucas ang Sabado. So mga kapatid, heads up na po yan ha. Baka naman po sabihin natin, hindi tayo binigyan ng time to memorize. Monday, Sister Jessica. Tuesday, Waljun. Thursday, Sister Matet. Friday, Nanay Feli. And Saturday, Brother Lucas. So, abangan namin yan mga kapatid ha. Kung ako po sa inyo, sa lahat ng mga nanonood, dahil lahat po ng laging nag-online, ilalagay natin doon sa ating ruleta. Bibigyan po kayo ng 1 week advance para malaman po ninyo kung sino ang matatawag ng Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday. Let me know kung halimbawa natawag kayo nung time na yon, nasa trabaho kayo, o kung ano man ang reason nyo, bala kayo kay Lord. Hindi, joke lang. Sabihin nyo lang po para po mapalitan. Pero ito po ay isang pamamaraan para lahat po tayo ay makasali. Huwag nyo na pong gawing dahilan ng kayo'y ninenervyos. Dahil who is not? Diba? Sino ang hindi ninenervyos? Lahat naman po. Pero isa po itong pamamaraan para mapagtagumpayan po natin yung nervyos na yan. Kaya abangan po ninyo mga kapatid. But for today, ito po ang ating new song by Sister Mila Santarinala na awitin po sa atin ni Sister Nins. And after that, mga kapatid, abangan nyo po live na live dito sa GMJ. Sino yon? Change
for Christ. Bless me to witness only for Christ. Bless me to witness only for Christ. Come, Holy Spirit. Thank you, Lord. Good morning. Hallelujah. Good morning din sa inyong lahat. Nauuso yata yung challenge yung matatanda. Ewan ko, gusto mong i-challenge natin yung mga bata? Mga bata? Oh, challenge natin. Ngayong araw na to. Sige nga, sige Psalm nga. 19, 1-14. Kaya ba? Anong version? Anong premyo? Walang version. Gusto mo lahat ng version eh. Oo. Okay, huwag niyo akong guluhin. Ha? Sige. Hindi ako Quiet, manilimutan. everybody. Psalm 19, verses 1-14. Ano ba yung sabi ko? Ayun na yun. Let the glory of the Lord be seen in all the world. Number 2, day by day, the Lord speaks. Hallelujah. 1-14, may the words of my mouth be the meditation of my heart be acceptable to you, O God, my Lord and my Amen. Redeemer. Hallelujah. Psalm 19, 1 verses tsaka 14. 14. Oo. Oo. Bakit? Ano ba sabi niya? Ano sabi ko? 1, 2, tsaka 14. Sabi mo, Oo. 1, Sina? 2, tsaka 14. 14. Ah. The heavens declare the glory of God. Yes. Tsaka Day yung 2. to day He speaks. Yes. Tapos yung 14. 14. May the words of my mouth May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O God, my our Lord Lord and and my my Redeemer. Amen. Gusto mo bang i-challenge si Lola Tess? Ha? Lola Tess, Biloria. Ito na lang, Pastor. Meron ka bang gustong i-challenge? Ako, sa totoo lang, ang talagang gusto kong ma-challenge si Lola Feli. Alam mo kung bakit? Kasi doon sa East, pagka nagbigay ng words of encouragement, isang chapter. Kaya ito, kung totoo siya, excuse ha, sisiw lang yan kay Lola Feli. Meron ka bang gustong i-challenge sa East? Si Lola Peli na lang. Lola Feli na rin. Kasi magaling yan eh. Oo nga, nakakagulat. Magaling magkabisayan. Amen. Yung isa nasa Amerika na eh. Sister training. Training? Gusto Pero ba hindi bali. i-challenge? O, Yun na lang sister na dito. training. Okay. Buti nagkakaunawaan tayo. Amen, amen. Sister training. Kayo pala ang challenge ni Lola, ni Pastor Fred from Chicago, ha? Oh, hallelujah. Kaya itong mga panahon nga to, ito yung panahon ng matatanda. Ganun ba? Mm-mm-mm. Panahon nyo daw to, mga kapatid. Okay. Pero bago tayo alam mo, nakakatuwa dahil alam ko na bakunahan na kayo, Pastor Fred. Kaya kayo'y nandito ngayon para yung ating service with the Lord ay talagang tuloy-tuloy, ano ha? Yung magiging tuwing Tuesday ba kayo nandito? On fire ba? Ano yun? On fire. On fire! Ano ba ang pangalan ng bakuna mo? Hotel, ha? Ano? Yun na pala yun. Sinovac. Sinovac. Hallelujah. Nakadalawang linggo na kami after that. Ayan. At salamat. Una-una, papasalamat kami sa Panginoon. Yes. Dahil talagang hindi nakakalimot ang Diyos sa kanyang pangako. Amen, amen. And God will supply all Our needs. Hindi some, all. Amen. At yung need Hallelujah. na ayos na, now we serve the Lord. Amen. Okay. Ano yung gusto mong ipaabot, mga
Pastor, alam kong yung word na ibinigay sa iyo ni Lord ngayon ay kahawig ng ating lesson ngayon. Ay, oo nga eh. Di ba meron kang awitin dyan? Saan mo matatagpuan yun? Kasi doon sa Joshua 1, ang sabi roon, kasi maglilingkod siya kay Lord yan. Okay. Ang bilin ni Lord, be confident, be courageous, I am with you, I am with you. Be confident, be courageous, be confident. I am with you, I am with you. Oh, what is a man? Oh, what is a man that you think of him, that you care for him, yet you have made him lower than yourself. You crown him. You Crown him with glory and honor. You crown him with glory and honor. Oh Lord. Oh Lord, our Lord, your greatness Is is in all the world. Amen. Natatandaan ko pa. Ay, yung awitin na yan. Oo, Alam mo, Pastor Brad, kaninang madaling araw, ang naisip ko, sa Sabado pa yan. Ako yun, yung awitin na likha kasama natin ng mga mami. Gusto mo nang i-share yung confidence in the Lord kasi kayo ba'y nalagay na, o kaya ganito na lang, how does your prayer looks like, feels like, how does your prayer right now? Kasi may mga tao na there are times na they languishes. The word is languishes in their prayers. Sometimes they doubt. When we say languishes, nawawalan ng vitality minsan. Nangyayari yan. Di ba you remember we were sent on a mission and meron tayong stopover. Kaya yung be confident na yan, tsaka yung would you like to share to us how the Lord works miracle in our lives during those times na parang sa tingin mo, naku, paano na to? Paano na yan? Okay. Binigyan kami ng pagkakataon ng Panginoon. Maraming nagsasabi, impossible. But to God, nothing is impossible and nothing is too difficult for thee. Umalis kami ng halos pamasahe lang ang aming dala-dala. Siyempre, medyo kakaba-kaba ka ng konti. May stopover ka sa Japan. Ako hindi kinakabahan kasi andun yung nanay tsaka tatay. Tsaka nandun naman yung mga elders. At that point in time, tuloy-tuloy, Pastor. Medyo kabado kami. Pupunta pa kami ng LA, pupunta kami ng Delano, magpa-flight kami papuntang Midway, tutuloy kami ng Indiana. May mga snow pa. Naku, sabi ko, okay na ito. Medyo nag-aala-ala ako ng konti. So, tuloy pa rin, tuloy. Mahuhuli kami ron sa school. Kasi yung trip namin, kung mag-kokotsi kami, it will take us mga 5 days or 6 days, mga 1 week. Ito ang nangyari. Sabi ni sister, let's pray that the Lord will provide all
our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Medyo buhay na loob namin. Pray, pray, pray. O kanta ulit tayo. Be confident. Be courageous. Be confident. I am with you. I am with you. Binigyan kami ng grace ni Lord. Gusto mong ilagay ko yung impact. Alam nyo, pagdating doon, may sumundo. Hindi na kami magkakasalina. Ang laki ng van. Pwede kaming matulog. Hindi na kami mahihirapan sa bus o kotse. Ilang araw na travel yun. Pagbaba namin sa airport, may sumundo. O ikaw na, tuloy mo na. Meron pa isa bago nangyari yun. Meron pa ba? Okay, okay. Sige. Hindi ako malilimutin eh. Ganito. Nagpipray kami. Bigla tumawag. Hindi na kayo kailangan mag-travel by land. Pick up ninyo yung ticket hanggang doon sa isang state. Naku, nabuhayan kami ng loob. Pagdating doon, may sumundo pa sa aming malaking malaki. Nakarating kami roon sa aming school. Wala kaming struggle because we depend on God who will supply all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Tamang-tama yung Amen. mga verse na yun. Oo. Kaya ayun, awa ng Diyos, nakapag-aral kami, na-train, nakakita na iba-ibang community, naturuan kami yung mission ng Panginoon sa amin through our leaders. Nagkaroon ng katuparan. Hindi kami pinabayaan ng Panginoon hanggang sa makabalik kami dito muli. Amen. At kami pong lahat pinagpala ng Diyos. Amen, amen. Pastor Fred, eto naman, sa mga panahon na to, ano ba yung, kasi there are times na tinitignan lang natin ang provision ni Lord in terms of money matters. Ano ba yung pagpapala ni Lord, na grasya ni Lord na hindi kayang bilhin ng pera na naganap sa inyo mag-asawa ngayon? Ayan. 1 taong mahigit na, Pastor. Sige man, iyaan ako muna. Mga ilan lang. Iyaan ako muna yung Philippians 4:19. Okay, Philippians 4:19. Alam mo yung sabi doon sa lumabas doon, we are citizens of heaven. Okay. Hindi tayo taga rito. Kaya kailangan yung peace. 3 peace yun eh, 3 peace. Peace with one another. Okay. Tapos, peace with God. Okay. And peace with circumstances. Iyon ang dinadanas namin ngayon. Si Sister Nelda hindi nakarating. Si Sister Nelda. Inuwanan mo ata, ikaw talaga. Hindi ko pwedeng iwan yun. Alam niyo mga kapatid, yung sinasabi ni Pastor Fred na pagpapala, yung peace, nako, daig pa niya ng, di ba, minsan meron ka namang pera, pero walang kapayap. Yung share mo nga yung peace with God, translated in peace with men, and mga circumstances na it is really the Lord who orchestrate on our behalf. Would you like, kahit ilan lang mga, ako na lang, gugunitain kita. Balita ko, maraming nagdadala ng pagkain sa iyo. Gusto mo bang sabihin kung hindi mo inaasahan na biglang may pagkain ka sa gate? Marami, kapatid, napakaraming pagkain. 2 yung rep namin, halos puno. Sabi ko, pag ikaw pala yung relasyon mo sa tao ay maganda, pagdating ng ganitong mga panahon, makikita mo yung return, quote-unquote, investment. Talaga, Minsan, nung isang araw, nagkasunog doon sa Taytay. Malapit doon sa mga ate ko. Sabi sa akin ng kapitbahay ko,
Pastor, sasama ako sa iyo. Bigla sumama sa akin. O pray, lahat maraming sumama sa akin. Ano? Sabi ko, kapag tama ang relasyon mo sa Panginoon, sa tao, yun ang pinakamaganda. Kaya ang sabi roon sa, magkasundo kayo, Euodia, Syntyche, hindi panahon to ng pag-aaway. Oo, Ayun. tama. Pangalawa, yung peace with God. Makita mo yung, dahil tama ang relasyon mo sa Panginoon, payapa ka. Pero merong isa, yung peace with circumstances. Minsan mabigat to. Mabigat talaga. Sa panahon ngayon, tulad doon, na-share na siguro ng Sister Nelda sa atin, yung aming enrollment is 80 plus. Na katao. Ngayon, biglang naging 40. So, kalahati ang Kalahati. Okay. Ako, hindi bale. God will supply. Okay. Dumating naman yung yung mga bata natin, iingatan natin tulad sinasabi ng Sister Ria. Laruin yung mga bata. Alam mo, maraming mga bata ngayon na hindi kinakalinga ng mga magulang, yung nakikipaglaro. Minsan ano yung isipan. Meron kami dalawang ganun. Ano yung isipan? Kasi Dahil sa cellphone? sa cellphone, sa lahat. Para tumigil, bibigyan ng cellphone. Pag inalis mo cellphone, umiiyak. Pumunta sa akin, magulang sabi sa akin, Pastor, wala naman akong kasalanan. Ganto. Mag-pray na lang tayo. Maaayos din ang lahat na iyan. Kaya yung mga bata, ayusin yung pagsiselfon ng mga bata. Pangalawa, dahil doon sa mga circumstances, marami talagang pumipigil. Alam mo pumipigil kung sino, yung kaaway. Sobra talagang ginagawa niya. Marami kasi mga circumstances na will come our way. Kaya nga yung awitin ni Sister Mila, yung ating mission, be a blessing to witness. Kasi yung circumstances, sabi mo nga, meron niyang kapatiran. Pinagpe-pray niya yung kanyang kapatid. At si Lord naman ang kikilos eh. At medyo may pagpapasyahan silang napakabigat kasi hindi naman to parang small amount. Pero para tayo, yung bang aid support, yun ang for the sake ng mabuting kapayapaan at relasyon, alam ko na yung puso na to be of help sa mga kamag-anak ay nagaganap. Sa iyo nga, hindi mo naman kamag-anak eh. Dahil sa, sabi mo, yung if we saw in the spirit, di ba? Yun naman ay yung pagpapakita mo dun sa mga tricycle drivers. Alam ko yun na, would you like to share yung mga tricycle drivers na dating pumaparada dun sa harapan mo na meron pa nga dyan parang taong grasa, tapos biglang ang nangyari after so many years, yun yung mission na peace dun sa circumstances, even your neighborhood. Tama ba ako, Pastor? Noong isang araw, nakita ko, medyo nakaupo lang talaga siya. Yung kulay puti, naging naging brown. Sabi sa akin ng kapitbahay ko, Sir, ayaw pong magbihis. Siguro walang damit. Ako ng damit sa loob. Abutan po nyo ng pagkain. Ayaw pong kumain talaga eh. Ako ng damit, may ng pagkain. All glory and honor belongs to God. Hindi kita bibigyan ng pera. Ang kailangan mo, pagmamahal. Kasi yung mga taong gano'n. Lumalakas ang boses. Walang boses talaga. Opo. Ngayon, pag gumagano na.
Pero yung dakilang pag-ibig ng Diyos sa kanya kung bakit siya nabago, isinupply lahat ni Lord. Pati yung kapitbahay ko na isa na niya, Sir, ibigay po niyo yung pagkain sa kanya, hindi po kakain yan. Kahit may pagkain, hindi kakain. Natutuwa ako ngayon. Yun na nga yung God's provision na us, we Christians, will be a channel of blessing to others in so many different ways. Hindi lang naman sa pera eh. Minsan yung pagbigay ng Word of God, pagpayo, nagkakaroon sila ng kapayapaan. And then it will turn na sila man ay magtatanong kung ano yung ating gawain. Hindi ba? So yan yung mga God's provisions na hindi naman kailangan talaga yung kung tutuusin ng mga bagay na material. There are so many means and ways and avenues ang Panginoon Diyos to meet the needs of the people around us. Alam ko tayo yun eh. Di ba? By God's. Yun pala yung nagaganap sa iyo ngayon. Kasi pag nasabi na, as led by the Spirit of God, yield to the Spirit of God, malalaman mo kung anong gagawin mo eh. Hindi palibasa may pera ka sa bulsa, hindi parang ganito, hindi. Tuturo sa atin ng Panginoon kung paano mo matutulungan yung ibang tao. So, yung yielding to the leadings and promptings of the Holy Spirit. Amen ako dyan. Hindi ka basta gagawa na. I-discern natin yan. Amen. Not to judge people, but to discern what they need. Amen. Pag tinitingnan ka, ano kayang kailangan nito? Ano kayang kailangan nito? Meron nga pag-message, Lord, ang yaman-yaman naman ito. Bakit ganon? Bakit ganon? Sabi ko, hayaan mo na. Baka nga mahirap na sila ngayon. Pero alam ko, ayaw lang. Alam mo, Pastor Fred, alam mo, ang bilis ng oras natin. Meron akong sinasabi mo na yung, di ba, gusto mong pag-pray. Hindi naman sa ano pa man na magkaroon ng rich in good works yung mga pinagpala ni Lord. Pwede naman, nasa Bible. So, turn your verses into prayers. At naalala mo doon sa 1 John 5:14, yung confidence in praying in accordance with the Word of God. Di ba? Yan yung confidence nating mga Kristiyano. Sa iyo, nakikita mo na tayo rin nagagamit in small, little ways natin as the leading of the Lord, the promptings of the Holy Spirit. So yung mga verses natin, gusto mo basahin ko lang mga kapatid, 1 John 5:14. This is the confidence which we have before Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Sabi mo, gusto mo na yung ano ba yan, yung meron ay maging mayaman sa paggawa ng mabuti. Sinisimulan na ng mga natin, kahit na maliit nga hindi ba? So, turn these verses into prayer. Naalala ko yung yung noong 29th anniversary ng ng East. 29th year anniversary. Ang kanilang yung Galatians 6:9. Teka. Sige nga, basta. Ito. Never get tired. Never get weary on doing good. Amen. Naalaala ko sana. Meron kasi pinamimigay silang gano'n, yung pamaypay. Okay. Wala akong nakitang gano'n. Anniversary ng East. 29th anniversary. Pamaypay na merong scripture. Oo. Nakaka-evangelize kahit sa pamaypay, ano? Pagbigay mo gano'n, ano po ito? Kasi yung pagbabasa ng Bible talaga, hindi lang basta binabasa yun. Ibinabahagi talaga yun. Amen. Tulad yung nasabi ni Brother Arnold, service. Amen. May service ka talaga, hindi ka basta nagbabasa. Kaya nakakatuwa at nalalaman ko na itong ating mga pinag-uusapan to, merong magandang mangyayari sa atin. Amen. Kasi kilala natin yung Diyos na tinatawagan natin, di ba? Amen. Hallelujah. Kilala tayo ng Diyos. Oo. Kaya be confident. Oo, kaya doon sa 1 Corinthians
15:10, pakibasa. 15:10. 1 Corinthians 15:10. Ayan, teka, I sandali. am not fitted to be a servant of the Lord, but I am what I am. Nako. Maraming ginawa ang Diyos para sa ating lahat. Kasi kilala natin yung great I am, di ba? Ito. But by the grace of God, I am what I am. And His grace toward me was not in vain, but I labor more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Hallelujah. Ganda, ano? Ganda. Kaya pag makikita mo yung grasya ng Diyos sa iyo, huwag mong sabihin hindi ka karapat, dapat minarapat ka ng Diyos. Alam mo, bago tayo magwakas, meron tayong awitin niya sa grace. Ito, alam mo to, the grace of the Lord is sufficient for me. Okay. O, mga kapatid, ha? So be confident. God is with us. Be courageous. And here is the song, hindi naman pagwawakas. The grace of the Lord is sufficient for me. Minister Arnold, eto na. The grace of the Lord is sufficient for you. The grace and mercy of God is Then si Arnold ang sundan natin. No, bigyan mo kami ng key. Kami susunod sa iyo. Hallelujah. Sige. The grace of the Lord is sufficient for me. The grace and mercy of God is all I need. He is my Lord, my only Lord. His grace is sufficient for me. Thank you, Lord. Yan ang awitin. I see the Lord pa yun. I see the Lord. Glory to God, glory to God. Hindi ko mataas masyado. Gusto mo bang itama yung note? Sige nga, itama nga natin sa boses. A. The grace of the Lord is sufficient for me. The grace and mercy of God is all I need. Is my Lord. Is my Lord. My only Lord. His grace is sufficient for me. I see the Lord. He is high and compassionate God. I see His hands touch my lips, touch my heart. Oh, He is kind. I see His face, now I know. I see His face now. Oh, I love you. I worship you, my God. Pastor. Isaiah said, Amen.
Whom shall I send? Tayong lahat yan. Tayong lahat yun. Amen. Nilinis na yung ating Amen. mga labi ng Panginoon. Final benediction, Pastor, sa ating mga kapatiran. Glory to God. Dakila naming Ama, salamat po. Ipinahayag mo na naman sa amin ang iyong kadakilaan. All-knowing God. You know what we feel and how we react. Lord, thank you for your words. That is a part of our life, oh God. That now that we have relationship with you, thank you, Lord, for your continuous love and grace. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all. 2 Timothy 2:2